Tinawag na torture ng ama ng umano'y hazing victim na si Aldrin Bravante ang initiation rites kung saan namatay ang kanyang anak. Labis din ang hinagpis ng ina ni Aldrin sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Saksi si Mariz Umali. Natulog lang po ako. Matinding sakit at pait ang dala sa muling pagbabalik bansa mula Oman ni Cheryl Bravante. Ni hindi siya makadiretso papasok ng bahay kung saan nakahimlay ang kaniyang anak. Ikalawang pag-uwi niya na itong nagdadalamhati sa loob lang ng ilang buwan. Una, nitong Agosto, nang mamatay sa aksidente ang panganay na anak na lalaki. Ngayon naman, para kay Aldrin, na nasawi sa umano'y hazing. Hazing? Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit meron nun eh. Kaya po ako nagsasakripisyo kasi para mapag-aral po sila. Hindi ko po na-imagine kasi na matatapos yung buhay niya na ganyan eh. Maya't maya ang kanyang pagtangis. Sa bawat hakbang, papalapit sa anak na hindi niya na maririnig magbiro o maglambing. Araw-araw pa naman daw tumatawag si Aldrin para maibsan ang lungkot ng ina sa ibang bansa. Isang SEM na lang sana ang natitira hanggang makapagtapos siya ng pag-aaral. Naglaho ang lahat, pati pangarap niyang maging pulis. Ngayon, hindi na rin matutupad ang hiling ni Aldrin na makauwi ang ina para sa kanyang graduation. Salitang patawad parang hindi ko po. Tapos nung mga alaman ko pa po kung paano yung ginawa. Yung hirap na dinanas niya. Nagsabi na po palang hindi makahinga, di ba? Torture po yung ginawa eh. Nung pinakita sa amin ng doktor nangingitim na po yung mga tama niya sa katawan. Ang daming pasok. Tsaka meron pong nakita na may biyak po sa leeg. Kaya naisip ko parang hindi talaga bubuhayin yung anak eh. Gumuho pati pangarap ni Aldrin para sa kinakasama at 6 na taong gulang na anak. Parang di pa siya din makapaniwala na patay na po yung papa niya. Tsaka iba pa rin po pag may father figure po na habang pinapalaki yung bata. Sabi niya, will Papa get justice for this? Napakasakit nga. Hindi nga namin alam na ganyan ang mangyayari sa kanya. Hindi ko nga akalain na magkaganyan yan eh. Umalis yan napakaayos. Maayos na umalis yan. Niyakap pa nga ako yan bago umalis. Pakiusap ng pamilya sa mga salarin. Yung mga under na po ng custody, makipagtulungan po sana sila. Tulungan po nila kami na sabihin po lahat yung totoo pong nangyari. Tapos yung mga na hindi pa po nahuhuli, sana po makonsensya po sila. Nagsagawa ng necrological services kanina ang mga kaeskwela ni Aldrin sa Philippine College of Criminology. Ang OWA, nagbigay na ng tulong pinansyal at nag-alok ng scholarship para sa isa sa 3 kapatid ni Aldrin. Sa susunod na Huwebes, nakatakdang ilibing si Aldrin sa Rita Samson Memorial Garden and Crematorium. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.